Anong mga time na yun? Wala, hindi ko alam na doon sasabog na doon may sasabog na. Akala ko dadaan lang yun. Tapos ako maglalakad. Ayun pala, doon pala tatama. Hindi ko iisipin na lalabas ako, kami dalawa. Hindi ko kaya, saka ano. Ano pala, may possible na mag-stay kayo doon dahil baka may sunod. Saka may possible na may mangyayari pa eh. Oo. Kasi hindi na gano'ng katibay yung yung building, saka pwede may kasunod. Nakita ko parang safe dito. Hintayin natin may may tangke doon sa tabi niyo. Yun, isa pa yun, naisip ko na yun. Buti nga hindi naapektuhan, hindi nalaglagan siya, pero hindi naman nakibo dahil may ang tawag dito. May support yun, yung yero. Yung mga plywood na nakatulog siguro. Nasaan ka naman mga nangyari yung pangyayaring yan? Pagbagsak ng missile galing sa Iran? Ayun, nasa mga ng Souk. Nandun sa Bukana, malapit sa pintuan. Usually doon lang naman kami tumatambay kahit pumasok sa Mamad eh. Pagka-receive pala namin nung unang alarm, tumakbo talaga kami. Kasi may muna tayo marireceive yung alarm na dapat maghanda pa yun eh. Tapos pagkatapos na may alarm pa na susunod na dapat may 1 minuto para tumakbo lang. Yun nga, tapos nakita namin mga shooting star. Sama ko si Dan, pinapanood namin. Paano ka napunta doon? Kasi naka-receive nga ng extreme alert. Yun yung first sign na merong parating na missile. Before yung nangyari yan, anong ginagawa nyo? Tulog ako. Tulog na ako yung oras na yun. Kasi nangyari yun 2:36 AM eh. Alanganing oras na. Nasa pinakailalim na kami ng bomb shelter. Parang yung kawan nandun pa rin. Kasi parang yung mga bumabagsak. So nasa ibabaw lang namin. Inabot pa rin ba kayo sa bomb shelter? Kahit sa bomb shelter na kayo? Yung impact naririnig pa rin na parang anytime pwede kami matabunan. Parang yung mga direction ng debris ng missile nasa direction na. Kasi sunod-sunod na alarm 3 alarm yan eh. Sunod-sunod. Tapos nung nasa Mamad kayo, ano yung sitwasyon na nandun? Nadatnan nyo? Wala, okay pa noon. Kumbaga, nagkukwentuhan lang. Ako katabi ko nga yung si Kuya Manny. Doon pa lang kami sa may hagdan. Unang hagdan ng Mamad. Nagkukwentuhan kami. Then, yun, parang wala lang. Hanggang sa bigla nang sumabog. That's it. Doon na nagkagulo yung mga tao. Nung narinig yung pagsabog, ano na yung naging sitwasyon? Nagkagulo yung mga tao. Ako, una kong ginawa, instead na bumaba ako dun sa may Mamad, pinakababa, dahil nasa malapit ako sa hagdan, umakyat ako ng ilang steps. So, nung ma-realize ko na paakyat yun sa taas at mas delikado, bigla akong bumalik, pababa. Naisip ko, parang wala akong hampe. Nakita ko, si Kuya Manny nakahawak nga dun sa railing ng hagdan. Kumbaga, tumilapon din siya. Tayo na. Hawak dun sa railing para patayo. At napagtingin ko dun sa may pintuan, marami nang nagbagsakan ng mga parts ng yero. O, tapos, tinatawag ko nga dahil wala dun yun pala nasa baba na. O, dun, nagkita-kita na kami ng mga taong nagsipagbuhan dun sa baba.
Sige, balstik yan. Siya nga. Shit, labi. Labi din lang. Dan. Shit! Sinabi ko na. Dito sila. Yun, tapos unti-unti na namin nakikita yung mga hindi nakatakbo, nagbababa na, puro duguan na. Mga kaibigan, mga Ethiopia, mga Russia, Pilipino din, mga Israeli. Yun, mga biglang pangyayari. Una kong naramdaman, maaari bang, kumbaga, nung mag-sink in na yung nangyari, kumbaga, oh God, ito na ba yun? Kumbaga, nasa sitwasyon ka na hindi mo na alam kung ano talaga yung gagawin mo eh. Matataranta ka na rin, pero magdarasal ka na lang. Kumbaga, aasa ka na lang sa ano ng Panginoon kasi alam mo na may nangyari na eh. Hindi ka na sure kung ano na yung magiging kasunod nun. Kung magiging worse o magiging tahimik ulit. Hindi mo na alam, hindi mo na masabi. Diyan ako babangon eh. Nakulitan ako. Nakulitan ako yung... Ano na sigula Kuya Don? Bilisan mo, kanina pa. Ilang ano na eh. Alam na ako. Tapos narinig ko na may pumuputok. Dito lang tayo, bakit? Mga ganun pa ako eh. Tapos parang nakulitan ako may ano, parang nainis ako. Bumangon ako. Halika na. Tapos pagbangon ko, dire-diretso ako. Chinelas. Ano? Mamadali ka, tapos nandiyan ka pa. Ginanong ko pa yun eh. May kinukuha siya yung bag. Ayun. Hindi na rin umabot, ano? Pero pag medyo nag-ano pa, abutin kami ron. Tapos di lumakad kami. Ginunok ko pa yung pinto eh. Yung pinto sa ano, ginunok ko pa yun eh. Wala susi. Mamaya naman, andito na tayo. Gumano pa mga ganun daldala namin. Oo. Tapos pag-akbang ko nakagdan eh. Teka. Dumaan yung missile. Nakakita ko, putang ina, bigla sumabog. Yun nga, tapos pagkatapos na medyo kalmado na, yun, nakita duguan na, nakita sa hagdan, dami ng dugo. Yung pag-akyat namin, akala namin pag-akyat namin yung mismong plot na yung mismong tirano pala na tamaan sa mismong malapit na. Ay, ito dalain. Plot ba natin ito yung ano? Yan natin o. Hindi nga to. Yung kaibigan ko sa
יש שם שריפה, תודיעו על השריפה שם. Ay, Flat natin. Ha? Pangyayari ganun. Tas, yung impact ganun. Sobrang lakas na parang nakakashock. Ano, parang yung kaluluwa mo mahiwalay talaga. Nakaramdam ako ng takot, syempre. Kagaya nga nung sabi ko kanina, nung nag-sink in na after nung na-realize ko na yung nangyari. Oh, ito na yung katotohanan. This is it. Nangyari na hindi mo ini-expect. Kumbaga, unexpected, di ba? Unti-unti, na-realize ko na maaaring kung talagang hindi ako nakinig, kung hindi kami tumakbo doon, talagang magkakaroon na ng ending. O if ever na hindi mo mag-stop, kumbaga talagang gera na, di ba? Hindi lang miminsang babagsak ang missile doon malapit sa atin. Pwede rin mismo doon sa may shock kung nasaan kami, doon sa pinakamamad. Although alam namin mamad yun, may possibility pa rin na tamaan, and at the same time, pag tinamaan yun, maaari din madisgrasya kaming lahat ng mga taong nandoon. Ang nakakatakot doon, kasi nakikita mo yung mga kasama mo na takot sila, may mga injured na. Tapos hindi mo alam kung sinong tatawagan mo para mag-rescue sa inyo o ano. Kasi nga hindi mo nakikita sa labas nandun na kayo dun sa lugar dun sa labas. Bawat kilos ko masakit. Kaya ang ginagawa, ginakarakin ng kontra ko yung sakit. Ayun, kaya Kasi pag hindi ako gumana, masasaktan ako. Nung pagsabog ng bomba, ano yung mo? Yung unang nangyari sa'yo? Umpiyot ako yumuyo ko. Kasi nagbabag sa akin yung yung mga simento. So pagkasabog niya, yung debris agad nung tinamaan ang nagsitalsikan, papunta sa'yo? Hangin. Tapos sumunod na yung mga bato. Yan na. Kasi Tapos yung may satellite pa nga nahulog doon yung parang eksakto ko doon sa yung pinagsasabi. Naalala ko pa may simento na ganung kalaki ron. Yun, alam ko yun ang tumama rito Doon ako nadali nun אפשר יחד איתו, איתה. מקדימה. יאללה, תלך לקדימה. מראה, sunod ako doon. Sa tabi na lang niya. אפשר יחד איתה. רקי, אני לא. לא, יש לי עוד אחד. אתה גם רקי, איך אני מקשר? אין לי טלפון. אחר כך תלך לקפלן. קפלן, בסדר, תודה רבה. אני אגיד. קפלן. כן, קפלן, אני בא. קפלן, אני בא. כן, אני לוקח אותו. קפלן. הם אומרים קפלן, אני בא. Shit, it's chaos. Oh, way. Tinamaan kami lahat dito ngayon. Rika. No. No, ani Shama. רק לקחתי חבר שלי שם, רק לקחתי חבר שלי אני ביחד איתך, אני עכשיו שם, אני הולך שם, הנה, תקשיב מה היה. Pero bago lumitaw to, nakagapang na ako doon sa may doon sa may espasyo na yung espasyo na yun, nakagapang pa ako. May corner. Kasi yun ang kitang-kita ko na may kolong siya na gano'n. Sabi ko, sit ka na. Pasok ka ron. Sabi ko, Choda. Natakot ka ng mga panahon na yun? Hindi. Si Choda, inaalala ko. Kasi nga, ngawa ng ngawa. Sabi ko, pasok ka ron. Tapos, nakapasok na siya, hinihila niya yung kamay ko. Wala nga akong movement. Hinihila ko yung katawan ko, kaya yun. Gumapang na lang ako. Pero walang tulong si Chona kahit hilahin niya ako. Wala
Hindi, ako pa rin yung kikilos. Kasi pag hindi ako milos, hindi niya ako madadala. Hindi niya mahihila, walang ganun. Ito na, si Dan lang talaga, parang Dan lang. Superman na, ayun, lumitaw bigla. May repatriation service ang Philippine government. Bakit hindi mo naisipang umuwi? Dahil sa pangyayaring yun. Nung medyo kumalma na yung sitwasyon, siyempre, mag-iisip ka muna eh. After almost 17 years ako dito sa Israel. So, sanay na ako sa mga gira. Ilang beses ko nang naranasan yung gira. Even though ito yung first time na masasabi kong worst. Yung worst na na-experience ko na sa lahat ng mga gira dito sa Israel. Yan ang nakakatakot talaga. Kasi nakita ko na eh. Saka na-experience ko na nga din. Maraming tinatamaan kahit na may mga Iron Dome. But then, ang naisip ko, okay pa naman eh. Kumbaga, under control pa rin naman ang sitwasyon ng IDF natin. Tsaka, as long na sumusunod ka sa mga protocols at SOP ng home front command natin, kumbaga, IDF, ano ka rin, safe ka rin naman. Tatanungin mo anong ulam. At saka, syempre, isipin mo yung magiging buhay sa Pilipinas. Kung hindi rin magiging okay yung ano mo doon, so makikipagsapalaran ka pa rin dito. Siyempre, kagaya sa akin, so single parent ako, 3 yung kolehiyo ko, sabay-sabay. Naturally, isipin ko yung future ng mga anak ko. That's the reason why I'm here, para sa kanila. So, kumbaga, makikibakat, sapalaran pa rin ako para pa rin sa kanila. Hindi na naniniwala naman ako na kabila ng mga nangyari. Basta panig pa rin natin ang Panginoon. Dito tayo sa lupang pinangako ba? Uli lang. Wala namang mas makapangyari ganun sa Kanya. By faith. Hindi niya tayo by faith, hindi tayo pinapabayaan na calling ba na nandito tayo sa Israel as Filipino, as caregiver. Hindi naman nagkataon, pero may calling sa taas na to serve His chosen one. It is chosen. Hindi kasi hindi ko Hindi ko lang sineryoso. Ganun na lang. Yun Pati yung naman nasa si isip. Chula. Talagang hindi ko sineryoso. Kaya yun ang inaabot. Nagsasalpon, dumadating na yung mga misa, nakahit mo na to. Si Gracia yun. Ha? Oras ng 2:36 na minuto ako'y nagising sa ingay na nakakarindi. Kasunod ang pagsabog na nakakabingi. Ito'y nangyari sa petsa ng Hunyo 15. Maya-maya kaunti ako'y tinawagan, isa sa kasamahan at aking kaibigan. Ang aming tirahan daw ay kasama sa nasabugan. Mga pangyayari na hindi inaasahan. Ako ay nabigla at hindi makapaniwala. Sana'y walang masama ang nangyari sa kanila. Ako ay nabigla at hindi makapaniwala. Sana pagsapit ng bukas masilayan pa sila. Hidwaan ng mga bansa, paano ba nagsimula? Sa mga nababalita, maniniwala pa kaya kapag parehas na mali? Sino bang magiging tama kung naapektuhan din pati ang mga bata? Kay gandang pagmasdan ng ating kalangitan, lalo na kapag may mga ilaw na naghahabulan. Pero sana kaibigan, wag mong gagawin yan. Unahin mong isipin sana ang iyong kaligtasan. Kaibigan kong si Don
ay tinamad na bumangon, mas pinili mahiga at sa kwarto ay magkulong. Huli niyang narinig babala mula sa aplikasyon, pagbagsak ng bomba ang nakita sa kanyang paglingon. Ako ay nabigla at hindi makapaniwala, sana'y walang masama ang nangyari sa kanila. Ako ay nabigla at hindi makapaniwala, sana pagsapit ng bukas masilayan pa sila. Hidwaan ng mga bansa, paano ba nagsimula? Sa mga nababalita maniniwala ka kaya kapag parehas na mali, sino bang magiging tama kung naapektuhan din pati ang mga bata? Ako may meron takot tungkol sa aking kaligtasan, dasal at lakas ng loob ang aking puhunan. Ako may meron takot tungkol sa aking kaligtasan. Ang pag-uwi sa Pinas ay di pumasok sa isipan. Pagsapit ng umaga, ibang mga bahay ay wala na, mga gamit na naiwan, walang mga nakuha. Pagsapit ng umaga, dumating mga taga-embahada upang tignan ng sitwasyon at magbigay ng ajuda. Kung sa Pinas ito nangyari, ano ang mangyayari? Handa ba ang mga Pinoy sa gantong pangyayari? Kung sa Pinas ito nangyari, ano ang mangyayari? Mga katanungan sa isip na naglalakbay palagi. Waan ng mga bansa, paano ba nagsimula? Sa mga nababalita maniniwala pa kaya kapag parehas na mali, sino bang magiging tama kung naapektuhan din pati ang mga bata? Kapag parehas na mali, sino bang magiging tama kung naapektuhan din pati ang mga bata?